10:00 ng umaga ako at ang mga kaibigan ko ay nakakasiyahan sa loob ng klase. Naalala niyo ba yung nadapa na bata habang lumilindol? Oo. Nagpatuloy kami sa aming pagtatawanan. Sa kalagitnaan ng aming pagtatawanan ay naramdaman namin na yumanig ang upuan namin. Nung una ay akala namin na naghaharutan na naman ang dalawa naming classmates sa aming likuran. Pagtingin namin sa mesa ng guro namin ay natumba na ito at doon lang namin napagtanto na ang pagyanig pala ay isa ng lindol. Hala! Mamamatay na ba tayo? Sigaw ng isa naming kaklase. Huwag kayong mabalisa! Sambit ng guro sa kabilang section. Nang tumigil na ang lindol ay nasa pinakamalapit na evacuation center, dali-dali kaming pumunta. Karamihan ng mga taong nakita namin doon ay umiyak, nahihilo at hirap nang makahingang iba. Sa tindi ng pag-init, ako'y nahilo at nanghihinang aking katawan. Sinara ko ng mahigpit ang aking mga mata para hindi ko maramdaman ang pagkirot ng aking ulo. Pagdilat ko ng aking mga mata ay nasa loob na pala ako ng isang van. Ha? Sino kayo? Saan niyo ako dadalhin? Bakit ako nandito? Huwag kang maingay. Hindi ka ba titigil? Ibenta nyo na yan. Sa inyo na ako ipupunta. Hindi mo na kailangan malaman pa. Mahigpit na hinawakan ang lalaki ang aking mga kamay at tinakpan ang aking mga mata. Sinunod ko na lang siya at may naramdaman ako na mga kamay na hinahawakan ang parte ng aking katawan na hindi dapat hinahawakan. Sinubukan kong lumaban ngunit hindi ko kayang mapalagan. Ipinikit ko ang aking mga mata at isinigaw ng paiyak ang pangalan ng aking ina. Ma! Mama! Mama! Tulungan mo ako! Habang sinisigaw ko ang pangalan ng aking ina, ay narinig ko ang boses niya. Bella? Bella! Bella! Inay? Ano ba? Gumising ka na! Anong oras na? Pagtingin ko sa orasan ay 2:00 na pala at nabalitaan ko na